kailangan gawin, i-demo ko lang po sa inyo how it will turn out. So, copy ko na lang po ito papunta doon sa educational attainment. So, yan na po siya. Ang atin na lang pong problem is yung civil status. So, show ko na rin lang po sa inyo kahit hindi natin gagawin. Una po natin gagawin, siguro is descriptive muna. Gusto natin malaman yung mean ng single and married. So, balik tayo sa compare means. So, ang ating independent list is civil status. Then, itong lahat na ito, with the exception of case and educational attainment, yung lahat ng ating variables. We can click on options kasi ayaw ko ng number of cases. Hindi naman ako hardcore UV, ayaw ko din standard deviation. So, ang gusto ko lang ay mean. So, okay na yan. So, nandito na po yung mean, single and married. The problem is, naka-arrange siya horizontally. So, double click, pwede po natin pagbalik na rin ito ng manual katulad po ng ginawa natin kanina, or we can unpost rows and columns. Pagbabalik na rin niya yung rows and columns. So, pwede na po natin siyang i-copy dito sa single and married. Okay. So, hindi ko kailangan yung overall. Yan. Gusto ko lang kung malaman ano ba yung difference dun sa mean ng dalawa. So, kung demonstrate po natin siya, ito, minus ito. So, yan. Pwede na po siya. Kaso, yan. Magkakaroon po ng mga negative sign every time na mas malaki yung married kaysa sa single. Kung okay lang sa inyo yun, this is the formula. Kung ayaw ninyong makita yung negative sign, equals ABS. Ang ibig sabihin po ng ABS is absolute. Meaning, ang mahalaga lang yung difference, it doesn't matter which is bigger. It doesn't matter kung yung value ay positive or negative, basta siya yung value. So, minus ito. So, lahat po yan ay magiging positive because we are only after the difference. Okay? Now, ang kasunod ay p-value. Yan. Sa p-value, analyze. Dito po tayo sa non-parametric. Ang SPSS po, capable po siya ng siya na po ang bahala mag-determine ng formula. Nagayon pong dinidiscuss natin is yung i-apply natin yung ating nalaman. So, we will use two independent samples na ito po si man with me. So, ang ating pong variable na civil status, we will include everything except the age and durational attainment. Itatanong sa amin ni SPSS, what are the groups? Kasi possible na marami siyang groups, may dalawa ka lang na i-compare. Pero fortunately, we only have groups 1 and 2. Iba kanina. Then, okay na. So, ganun din siya. Naka-arrange din siya horizontally. So, we just transpose rows and columns. So, copy. Dahil lang po natin siya sa Excel. Ito, pwede ko na ito i-override. Yan. Ito lang po yung kailangan natin, yung async save. Siya yung save to tail. Copy lang po natin siya. Siya yung p-value. Yan. Then, we will apply the same formula. If ito ay greater than or equal to 0.05, siya ay significant. Then, not greater than 4. Okay. Kakapin na lang po natin siya sa yan. Ngayon, meron na po tayong table para sa bawat demographics. Habit ko lang po, since kailangan natin ng publishable format, na i-summarize siya. So, may prepare na po ako dito na para sa age, education, and civil status. What I do here po is, kayo bahala, diba, i-value o yung interpretation na. Let's go with the interpretation. Equals, punta muna tayo sa age. Dito na lang tayo interested. Yan. Because we are after the interpretation. Okay. Ito, equals, punta tayo sa education. Yun na significant. Then, civil status. Tayo sa yan, dito. Then, pwede niya
copy, bababa, and you will have a summary ng inyong meron na po kayong summary ng inyong comparison and correlation na pwede po natin gamitin for publishable format. Kasi doon po sa publishable format, as much as possible, yung pakakalat na tables ay ina-assign natin sa appendices. Tapos meron po tayo mga summary tables. So, pag po nasa Excel kayo, makikita nyo sa tugaling, madali po natin makikita. So, galing siya sa G5 ng appendices. So, ito pala si G5. Nasa G5 every time you move yung cursor, nagbabago siya ng coordinate. Yan. So, yung dinemo po namin ni Ma'am Amy is actually Excel, then SPSS, then babalik ka rin sa Excel. Because Excel is just that good pag na-expand pag-organize ng data. Pag SPSS lang, magulo. May mga data na hindi mo kailangan, ma-overwhelm ka nga naman. Pero dito, yan, kaya na niya. Dito sa ating training, we were given the option to do this manually. Pero imagine if you have a very lengthy questionnaire with so many items, pwede kang magkamali pa siya ay manual. So ang job po ng statistician is to minimize yung manual computation. Kaya pa tayo may spreadsheet, may SPSS. So anyway, ito po is scratching the surface pa lang naman. With given a very short span of time, kita ko naman po na may potential kayo na